sa ating mga senior citizens, it's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dahilan. Bakit may mga senior citizens na tinanggal sa listahan ng social pension. So, meron kasi tayong mga nare-receive na comment doon sa ating video regarding sa pagtanggal ng DSWD ng mga senior citizens sa kanilang social pension program. Ang tanong mula kay Ma'am Liza Rosales, sabi niya, bakit tinanggal sa listahan? Ang tanong naman mula kay Sir Renzo Hayashi, sabi niya, ganun po ba? Di pala lahat? Paano? Ano bang salitang senior citizen para sa inyo kung hindi lahat ang binibigyan ninyo? Okay, may mga previous videos na ako dito guys na naipaliwanag ko na, no? Pero hindi ako magsasawang ipaliwanag ulit sa inyo to dahil alam ko namang hindi lahat ay nakapanood na ng mga previous video ko na yon. So ganito kasi yun guys. Kaya meron pong mga senior citizens na tinanggal ng DSWD sa social pension for indigent citizens dahil po ibig sabihin, nagkaroon po ng revalidation ang DSWD sa inyong lugar. Nag-revalidate sila ng mga existing na nasa listahan. At nakita nila dun sa listahan na, oops, itong senior citizen na to, hindi naman pala to pasok sa indigent. May paupahan naman pala. Oops, itong senior citizen na to, hindi pasok pala sa indigent. May natatanggap pala tong SSS pension. May natatanggap pala tong GSIS pension. Isa pang senior citizen sa listahan, oops, seaman pala ang anak neto. Single pa pala ang anak neto at seaman. Kaya po sila tinatanggal ng DSWD sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Dahil po sa batas ng Pilipinas, kasalukuyang batas, no, as of January 30, 2025, as of today, ang batas po sa Pilipinas para sa ating senior citizens ay Social Pension for Indigent Senior Citizen. Yan pa lang po. So kung mababasa nyo, merong nakalagay na for indigent. Ibig sabihin, pili lang. Hindi po lahat ng senior citizens pasok dyan. Kapag hindi ka indigent, hindi ka rin po masasama sa listahan ng social pension for indigent senior citizen. Okay? So ngayon, tatanungin nyo, ano po bang mga requirements sa indigent senior citizen? Marami po. Una, pasok ka sa indigent kapag 60 years old and above ka na. Hindi lang to ang requirements guys, meron pa. Dapat sakitin ka, mahina ka na. Okay? Kung 60 ka nga, pero hindi ka na masakit, hindi ka mahina, hindi ka rin pasok sa social pension for indigent. Pangatlong requirements nila, dapat hindi ka pensyonado ni SSS or GSIS. Pang-apat, dapat wala ka pong regular income, like wala kang business sa pinagkakakitaan, wala kang paupahan, wala kang malaking tindahan. Okay? Wala kang trabaho. At panglima naman guys, dapat wala ka pong support, financial support, regular na financial support mula sa iyong pamilya. So for example, ang anak mo teacher, ang anak mo seaman. Kapag nalaman po ng DSWD yung background mo na may magagandang trabaho naman pala yung mga anak mo, hindi ka po nila isasama sa social pension for indigent senior citizen. Okay? So ngayon itong sa comment ni Sir Renzo na sabi niya, ano bang salitang senior citizen para sa inyo? Actually guys, meron tayong para sana sa lahat ng senior citizen na social pension. Yun po ang tinatawag nila na universal social pension. Di ba po, lagi niyong sinasabi, akala ko ba wala nang pinipili? Akala ko ba lahat ng senior citizen pasok dyan? Pero bakit kami, hindi pa kami sinama sa social pension? It's because ang universal social pension ay hindi pa po batas. Kasalukuyang nasa Senado pa yan at hindi pa pinag-uusapan. Kapag yan ay napag-usapan sa Senado at maaprubahan nila ang proposed budget doon na 500 monthly para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas, pensyonado ka man ni SSS or GSIS, mayaman ka man or hindi, pasok ka po sa Universal Social Pension. Kapag napag-usapan na yan sa Senado at mapirmahan ni President BBM, yan po ay magiging batas na sa Pilipinas.
Unfortunately, sabi ko nga po sa inyo, as of now, nasa Senado pa rin ang Universal Social Pension, hindi pa ginagalaw. Kaya nga po, kung nakasubaybay kayo dito sa channel ko, nagkaroon ng rally ang mga senior citizens tungkol dyan sa Universal. Recently lang, this week lang ata guys, nangyari yan. Okay, nagkaroon ng rally ang ating mga senior citizens dahil nga kulang na kulang talaga at hindi talaga sapat ang pagbigay lang nila ng social pension for indigent seniors. Paano naman kasi ang mga hindi indigent senior citizen? 'Di ba? At ito pang masaklap. Oo, meron nga tayong tinatawag na social pension for indigent seniors. Pero ang daming waitlisted na mga senior citizens indigent. Ibig sabihin, dapat po kasama sila sa social pension for indigent. Kaso hindi nilagyan ng budget ng ating government. Kaya ang mahigit 600,000 na mga senior citizens, indigent senior citizens, ay nasa waiting list pa rin, nakanganga dahil wala pa rin silang natatanggap na social pension mula sa ating gobyerno. Ang daming blank items sa 2025 national budget at ilang bilyon-bilyon ang ilalagay nila doon, pero ang ating mga senior citizens na nasa waiting list for so long na sa ating mga indigent seniors, hindi nila binigyan ng budget. Diba? Ngayong 2025, ang mga nasa waiting list ng mga nakaraang taon pa, mananatili pa rin sa waiting list. Alam niyo ba kung saan swerte lang ang ating mga senior citizen? Sa lugar nila mismo, sa kanilang LGU. Dahil kapag ang namumuno sa inyo guys ay mapagmahal sa mga senior citizen, ang swerte nyo. 'Di ba? Kahit hindi kayo ma-stress kakahintay ng social pension na universal. Kasi binigyan kayo ng enough support dyan sa LGU nyo. Kaya may ibang LGU, 'di ba, meron silang local social pension. Ang ibang LGU wala. 'Di ba? Kaya paswertihan po. And again, ayan, so malapit na po ang election guys. Ang kaya ko lang talagang i-advise sa inyo sa ating mga matatanda na dyan, be wise sa pag-vote. Huwag po kayong pumayag na during election, bibigyan kayo ng 500, bigyan kayo ng 1,000, 1,500, iboto nyo lang sila. No. Kapalit nyan guys, ilang taon. Diba? Kapag merong mangangampanya dyan sa inyo, tanungin nyo, ano bang plano nyo sa aming mga senior citizens? Diba? Speak. Magsalita kayo guys, para sa inyo po yan. Kawawa kasi yung mga senior citizens talaga natin guys dito sa Pilipinas. Ako, pag nasa labas ako at may nakita akong matanda, kawawa guys, ang sakit sa puso na nakikita mong yung matanda sa labas. Alam mo yung walang makain, no? Kasi, basta. Though, sige, sabihin na natin dapat nung bata pa lang sila, pinaghandaan na nila yung pagtanda nila, pero hindi naman kasi maiwasan yun, di ba? Still, whatever status, mayaman man yan or hindi, dapat meron pa ring enough support ang ating government para sa ating mga senior citizens. Okay, so sa mga nag-comment doon sa tinanggalang DSWD sa Social Pension for Indigent, I hope na nabibigyan ko po ng linaw na ipaliwanag ko po ng maayos dito sa video. Maraming salamat po sa inyong comment and thank you so much for watching everyone. God bless you all.